Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang muli niyang pinapalitan ang basang bimpo sa noo ni Mateo. Mainit, nag-aapoy sa init ang balat ng bata. Bawat paghinga nito ay tila isang maliit na paghakbang palayo sa kanya. At sa bawat sandaling iyon, bumabalik ang isang madilim na alaala na pilit niyang tinatalikuran. Panginoon, huwag po ulit. Bulong niya. Ang mga salita ay halos hindi marinig sa gitna ng sarili niyang mga hikbi. Hindi ito ordinaryong lagnat. Ito ang lagnat na kilalang kilala niya. Ang lagnat na minsan nang umagaw sa kanyang nag-iisang anghel, ang kanyang si Angelo. Sa isip niya, nakikita niya ang maliliit na kamay ng kanyang anak, dahan-dahang nanlamig sa palad niya. Isang bangungot na gumigising sa kanya tuwing gabi sa loob ng 20 taon. Kaya ngayong si Mateo naman ang nasa panganib, naramdaman ni Lyra na tila dinudurog ang kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. Dito lang si nanay. Anak, hindi kita iiwan. Paulit-ulit niyang bulong. Hinahaplos ang buhok ng bata na basang-basa na ng pawis. Isang malamig na hangin ang tila umihip mula sa pinto. Hindi ito ang hangin mula sa aircon. Ito ang presensya ni Clarice Vergara. Nakatayo ito sa may pintuan ng kwarto, nakapamaywang, ang mamahaling sutlang pantulog nito ay hindi nababagay sa tensyonadong kapaligiran. Nakakunot ang noo nito at ang tingin ay puno ng pagkains. Hindi ba titigil sa pag-iyak yan? It's almost midnight. May mahalaga akong meeting bukas. Hindi lumingon si Lyra. Ang buong atensyon niya ay na kay Mateo. Mataas po ang lagnat niya, Ma'am Clarice. Kailangan po siyang mabantayan. That's why you're here, aren't you? That's your job. Sagot ni Clarice. Ang bawat salita ay may bahid ng pangmamaliit. Just make him stop. Nakakarindi. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at isinara ang pinto ng may kaunting diin na papikit si Lyra. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. Awa para sa mga batang walang ina at para sa kanilang ama na piniling magbulag-bulagan sa katotohanan para lamang mapunan ang isang pagkukulang. Makalipas ang isa pang oras ng pag-aalala, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, isang pamilyar at nag-aalalang mukha ang kanyang nakita. Si Sir Severino Alcaraz. Lyra, tawag nito. Ang boses ay pagod mula sa biyahe. Kamusta si Mateo? Hindi nito pinansin ang kasintahang si Clarice na sumunod pala sa likod niya. Ang mga mata ng isang ama ay diretsong nakatuon sa kanyang anak. Lumuhod ito sa tabi ng kama. Hinawakan ang noo ni Mateo at bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Kanina pa po siya mataas lagnatin, sir. Pinapainom ko na po ng gamot pero hindi pa rin bumababa. Paliwanag ni Lyra, ang boses ay nanginginig na. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Lyra na nakapatong sa kumot. Tiningnan siya nito sa mata at sa isang saglit nakita ni Lyra ang pasasalamat at ang buong tiwala. Salamat, Lyra. Salamat at nandito ka. Sabi ni Severino, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lyra ang isang mainit na agos ng ginhawa. Ito na ang kanyang pamilya. Ito na ang kanyang buhay. At poprotektahan niya ito, anuman ang mangyari. Ngunit sa likod ni Severino, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Clarice. Hindi nakita ni Lyra o ni Severino ang itsura ng kanyang mukha. Isang itsura ng purong galit at inggit. Isang ngiti na kasing lamig ng kamatayan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang cellphone. Ang mga kuko ay halos bumaon sa mamahaling case nito. Sa isip niya, isang pangungusap lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Hindi pwedeng mas mahalaga pa ang isang katulong kaysa sa akin. Kailangan na kitang tapusin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Clarice. Hindi dahil sa pag-aalala para kay Mateo. Hindi. Ang gumugulo sa isip niya ay ang mga salita ni Severino. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang yon ay hindi para sa kanya.
Para iyon sa isang matandang katulong. Habang nakahiga siya sa malambot na kama, sa tabi ng lalaking dapat ay sa kanya lang, naramdaman niya ang pamilyar na apoy ng galit na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Paano nangyari ito? Siya si Clarice Vergara. Maganda, edukada, galing sa isang pamilyang may pangalan. Paano siya natatalo ng isang hamak na yaya? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bedside table. Isang hindi rehistradong numero. Kinutuban na siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone at maingat na bumangon para hindi magising si Severino. Lumabas siya patungo sa balkonahe. Ang malamig na sahig ay nagpapaalala sa kanya ng sitwasyong kinalalagyan niya. Sinagot niya ang tawag. Hello? Clarice! Isang magaspang na boses ang sumagot. Huwag mo akong paikot-ikutin. Nasaan na ang pera ko? Napahigpit ang hawak ni Clarice sa rehas ng balkonahe. I told you, malapit na. Just give me more time. Palagi na lang yan ang sinasabi mo. Ang kasal na yan. Dapat matuloy na. Kung hindi, baka may makatanggap ng litrato si Mr. Alcaraz. Mga litrato mo noong hindi ka pa disente. May panunuya sa dulo ng boses. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Huwag kang magkakamali. Mariin niyang sagot. Pilit pinapatatag ang boses. Magbabayad ako. Pagkatapos ng kasal, ibibigay ko sa iyo lahat. Doble pa. Sisiguraduhin ko yan. Binabaan siya ng tawag. Napatitig si Clarice sa kadiliman. Ang utang, ang nakaraan. Si Severino, ang tanging daan niya para takasan ang lahat ng yon. At si Lira, ang balakid sa daan na yon. Isang balakid na kailangan niyang alisin. Kinabukasan, sa hapagkainan, isang bagong Clarice ang humarap sa pamilya. Isang Clarice na may matamis na ngiti at malambing na boses. Good morning, mahal! Bati niya kay Severino. Hinalikan ito sa pisngi. Migo, Mateo, kumain na kayo. Tahimik lang ang dalawang bata. Halatang hinahanap-hanap nila ang kanilang nanay Lira na nagpapahinga muna sa utos ni Severino. Sa gitna ng almusal, nagsalita si Clarice. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Naalala ko lang bigla, mahal. Yung kaibigan kong si Daphne, na-shock sila last week. Yung pinagkakatiwalaan nilang kasambahay, nahuli nilang nagbebenta pala ng mga gamit nila online. Grabe no, you can't trust anyone these days. Tumingin siya kay Severino, naghihintay ng reaksyon. Hindi lahat ng tao ay ganoon, Clarice. Sagot ni Severino, habang nagbabasa ng dyaryo. Oo naman, mahal, pero nakakatakot lang isipin. Patuloy niya. Tiningnan niya ang mga bata. Lalo na't may mga bata. Paano kung pagkain o gamot nila ang pinag-interesan? Mahirap na. Hindi umimik si Severino, ngunit nakita ni Clarice ang saglit na pagtigil nito sa pag-inom ng kape. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang pumasok si Clarice sa silid ng mga bata. Hindi niya pinansin ang mahimbing na paghinga ng kambal. Ang pakay niya ay ang medicine cabinet sa sulok. Binuksan niya ito. Nandoon ang hilera ng mga bitamina at gamot. Kinuha niya ang pinakamahal sa lahat, isang maliit na bote ng gamot para sa rare condition ng mga bata na nagkakahalaga ng libo-libo bawat isa. Gamit ang kanyang cellphone, maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bote. Malinaw, detalyado, ito na ang simula. Ang simula ng pagbagsak ni Aling Lira. Bago siya bumalik sa kanyang silid, dumaan muna siya sa study ni Severino. Naabutan niya itong nagtatrabaho pa. Lumapit siya. Niyakap ito mula sa likod at ipinatong ang baba sa balikat nito. Trabaho ka pa rin, mahal? Malambing niyang tanong. Patapos na, sagot ni Severino. Hindi inaalis ang tingin sa laptop. Ito na ang pagkakataon niya. Iniisip ko lang, mahal, hindi ka ba nag-aalala? Baka masyado nating pinagkakatiwalaan si Lira. What if may mangyari sa mga bata? Sa wakas, humarap si Severino sa kanya. May kunot sa noo nito.
What are you trying to say, Clarice? Lyra has been with us for years. She loves those kids. I know. Mabilis niyang sagot. Itinaas ang mga kamay na parang sumusuko. It's just a thought. Isang pag-aalala lang ng isang magiging ina. Ngumiti siya ng matamis. Hinalikan ito sa noo at tumalikod. Sige na, matutulog na ako. Isinara niya ang pinto ng study, ngunit hindi siya umalis agad. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Severino. Hindi na ito nakatingin sa laptop. Nakatitig ito sa kawalan. Ang mga daliri ay naglalaro sa kanyang ballpen. Ang mukha nito ay seryoso. Malalim ang iniisip. Napangiti si Clarissa sa dilim. Isang ngiting tag. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Bawat patak ay tila maliliit na batong humahampas sa salamin ng bintana ng kanyang study. Sinusubukan ni Severino na mag-focus sa mga numero sa kanyang laptop, pero ang isip niya ay lumilipad. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga salita ni Clarice. What if may mangyari sa mga bata? Pinilig niya ang kanyang ulo. Imposible. Si Lyra iyon. Ang Lyra na mas kilala pa ang bawat paghinga ng kanyang mga anak kaysa sa kanya. Ang Lyra na handang hindi matulog ng ilang gabi para lang magbantay. Pero bakit may isang maliit na tinik ng pagdududa na naiwan sa kanyang dibdib? Isang laso na unti-unting kumakalat. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng study. Pumasok si Clarice. Ang buhok ay medyo magulo, ang mukha ay namumutla, at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nanginginig ang mga labi nito. Severino, halos pabulong niyang sabi. Mahal. Hindi ko alam kung paano sasabihin to. Agad na tumayo si Severino. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Anong nangyari? Ang mga bata, umiling si Clarice. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi. Okay sila. Pero may nalaman ako. Isang bagay na nakakatakot. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang cellphone. Tiningnan ko lang sana ang bank account ko online. Tapos, napansin ko ang isang transaction papunta sa isang account na pamilyar ang pangalan. Sinubukan kong tingnan at ito, kinuha ni Severino ang cellphone. Ang una niyang nakita ay isang screenshot ng isang bank statement. Account name, Lyra Santos. Balance, PHP 3 Fabconi. Napakunot ang noo niya. Saan kukuha si Lyra ng ganito kalaking pera? Baka ipon niya. Tingnan mo pa, mahal. Humigbi si Clarice. Nag-swipe siya. Ang sumunod na larawan ay mga screenshot ng text messages. Malabo ang mga ito. Tila kinuhanan ng patago. Pero sapat para mabasa ang ilang mga salita. Okay na. Naibenta ko na ang gamot. Malaki ang kita. Tuloy lang natin. Huwag ka lang pahalata kay Sir. Sa bawat salitang nababasa niya, tila may isang malamig na kamay na dumadagan sa kanyang puso. Ang gamot. Ang mamahaling gamot ni Namigo at Mateo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang malaking pera sa bangko, ang mga mensahe. Ang pag-aalala ni Clarice. Hindi maari. Pero paano kung totoo? Paano kung ang gamot na ipinapainom ni Lyra sa mga anak ko ay peke na lang, na ipinagpalit niya ang kalusugan ng kambal para sa pera? Nanlamig ang buong katawan niya. Ang cellphone ay halos madulas sa nanginginig niyang kamay. Isang nakakakilabot na galit, mas malamig pa sa hanging dala ng ulan, ang gumapang sa kanyang pagkatao. Ang tiwalang iningatan niya ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Severino, mahal, anong gagawin natin? Humihikbing tanong ni Clarice, lalo pang sinisindihan ng apoy. Natatakot ako para kina Migo at Mateo. Hindi sumagot si Severino. Ang mga mata niya ay nakapako sa kawalan. Ang imahe ni Lyra, ang mabait, mapag-aruga, at mapagkakatiwalaang si Lyra
ay unti-unting nabubura at napapalitan ng isang halimaw. Tawagin mo siya, utos niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Pero, mahal, tawagin mo siya. Ulit niya, mas marin, habang ibinabalik ang cellphone kay Clarice. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Lyra sa study. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Severino, pinapatawag niyo raw po ako. May problema po ba kay Mateo? Hindi siya tiningnan ni Severino sa mata. Kinuha niya ang cellphone mula kay Clarice at inihagis ito sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa. Dumulas ito at huminto sa mismong harapan ni Lyra. Tingnan mo, sabi ni Severino. Ang bawat salita ay mabigat. Naguguluhang kinuha ni Lyra ang cellphone. Nakita niya ang bank statement. Nakita niya ang mga text message. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napailing siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Sir, hindi po totoo. Nauutal niyang sabi. Ang boses ay basag. Hindi ko po alam kung saan galing to. Pipangako po. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Severino. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit at sakit. Isang tingin na hindi pa niya nakita kailanman. Isang tingin na tila tumutusok sa kanyang kaluluwa. Tumayo ito. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang tagal kitang pinagkatiwalaan, Lyra. Itinuring kitang kapamilya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko at ito ang isusukli mo sa akin? Ang bawat salita ay isang dagok. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa yan. Umiiyak na pakiusap ni Lyra. Tumingin siya kay Clarice, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya lang ay isang mukha ng nagkukunwaring awa. Hindi ka na magsasalita. Sigaw ni Severino. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Dahil totoo? Totoo lahat ng ito? Napailing lang si Lyra. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Paano niya ipagtatanggol ang sarili sa isang bagay na hindi niya ginawa? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang perpektong binuo? Ang kanyang pananahimik ang naging hatol. Para kay Severino, iyon ay isang pag-amin. Hindi ko na kayang tingnan ang mukha mo, sabi ni Severino. Ang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. Para kang demonyo na nagaanyong anghel, pinagkatiwalaan kita. Itinuro niya ang pinto. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Umalis ka sa pamamahay ko. Natigilan si Lyra. Sir, ngayon din. Ang sigaw na yon, ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Napaluhod si Lyra sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa matinding pagkabigla at sakit. Sa labas, kumidlat ng malakas at kasabay ng pagbuhos ng ulan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang pamilyang minahal at pinaglingkuran niya ay itinatakwil siya sa gitna ng isang bagyo ng kasinungalingan. Hindi naramdaman ni Lyra ang lamig ng sahig o ang basang damit na nanlalagkit sa kanyang balat. Manhid ang kanyang buong katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ni Sir Severino sa kanyang isipan. Umalis ka sa pamamahay ko. Isang security guard ang marahang humawak sa braso niya para itayo siya. Walang galang, walang awa. Tinulak siya palabas ng malaking gate ng mansyon at ito'y isinara nang may kalabog na tila isinasara na rin ang buong buhay niya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng unos. Ang malakas na ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ginagawang imposible na malaman kung saan nagsisimula ang pighati at saan nagtatapos ang bagyo. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Bawat hakbang ay mabigat. Tila pasan niya ang buong mundo. Ang mga ilaw ng poste ay malalabo sa kanyang paningin. Ang mga alaala, masasayang alaala, ang siyang pumapatay sa kanya.
Ang unang na maunang ngiti ni Migo, ang unang salita ni Matteo. Ang paraan ng pagtawag nila sa kanya ng Nanay Lira. Ang pagtitiwala sa mga mata ni Sir Severino. Lahat ay abo na ngayon. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit, hindi ang pera, kundi ang katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng katapatan ay hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hinusgahan siya, tinapon na parang basura, at ang mga bata, paano na sila? Sino ang magbabantay sa lagnat ni Mateo? Sino ang magpapatulog kay Migo kapag binabangungot ito? Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Lira! Diyos ko po! Si Manong Dante, ang matandang house manager, ang muka ay puno ng pag-aalala. Mabilis itong bumaba. Dala ang isang payong na agad isinukob sa kanya. Halika na, Lira. Huwag ka nang magpaulan dyan. Manong Dante. Iyon lang ang nasabi niya. Bago siya tuluyang humagulgol, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay bumuhos na parang sirang dam. Inalalayan siya ni Manong Dante, papasok sa sasakyan. Walang maraming tanong, walang panghuhusga. Sa halip, inabutan siya nito ng isang tuyong tuwalya. Naniniwala ko sa iyo, Lira. Mahinang sabi ng matanda habang nagmamaneho ito palayo sa Alta Vista. Alam ko, nakikita ko. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Dinala siya ni Manong Dante sa maliit, ngunit malinis nitong bahay sa kabilang bayan. Ipinaghanda siya ng mainit na sabaw at tuyong damit. Sa bawat kilos nito, naramdaman ni Lira ang kalinga na ipinagkait sa kanya sa mansyon. Kinabukasan, bumalik si Manong Dante mula sa mansyon na mabigat ang puso. Umupo ito sa tapat ni Lira. Hindi tumigil sa pag-iyak ang mga bata, Lira. Malungkot niyang balita. Ikaw ang hinahanap. Tinatawag nila ang pangalan mo. Napapikit si Lira, iniisip ang dalawang anghel na naiwan niya. Sinubukan silang patahanin ni Ma'am Clarice pero lalo lang umiyak hanggang sa pumasok si Sir Severino. Huminga ng malalim si Manong Dante. Sinigawan niya ang mga bata, Lira. Sinabi niya sa kanila na kalimutan ka na dahil masama ka raw na tao. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagtataboy sa kanya kagabi. Hinawakan ni Lira ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay pisikal na sumasakit. Lumipas ang ilang araw na tila isang panaginip. Isang masamang panaginip. Araw-araw, umaasa siyang may kakatok sa pinto. Si Sir Severino. Nasasabihing nagkamali siya, ngunit walang dumating. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran ni Manong Dante para ilibang ang sarili, isang lalaking nakamotor ang huminto. May iniabot itong isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte, isang subpoena. People of the Philippines versus Lira Santos. Crime, qualified theft. Napabitaw si Lira sa papel. Dahan-dahan itong nilipad ng hangin at lumapag sa lupa. Ngayon niya napagtanto. Ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. May nagbago sa mansyon ng mga Alcaraz. Hindi ito makikita sa mga mamahaling muebles o sa mga bagong kurtinang pinili ni Clarice. Ito ay isang bagay na nararamdaman, isang katahimikan na nakakabingi, isang lamig na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Sinubukan ni Severino na punan ang pagkukulang. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito ang tama, na ang pag-alis ni Lira ay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ngunit bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nilalamon ng duda. Ang almusal ay naging isang formalidad na walang buhay. Dati, ang hapagkainan ay puno ng kwentuhan at tawanan ni Lira at ng mga bata. Ngayon, tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Migo, kamusta ang school? Tanong ni Severino. Pilit pinapasigla ang boses.
Okay lang po, sagot ng bata. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Ikaw, Mateo, may bago ka bang natutunan? Umiling lang si Mateo. Ang dating masiglang bata ay naging isang anino ng dati niyang sarili. Nagluto ako ng paborito ninyo, pancakes. Masayang sabi ni Clarice. Inilapag ang isang plato sa gitna ng mesa. Walang gumalaw sa kambal. Biglang natabig ni Migo ang kanyang baso ng gatas. Tumapon ito sa puting tablecloth. Migo, ano ba? Be careful nga, sigaw ni Clarice. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho at napalitan ng iritasyon. Napatingin si Severino sa kanya. Ganoon lang ba? Walang pag-aalala? Kung si Lyra iyon, ang unang gagawin nito ay siguraduhing hindi nabasa ang bata at sasabihin sa malumanay na boses, "Okay lang yan, anak. Aksidente lang." Tumayo si Severino. "Ako na," sabi niya. Kumuha ng tissue at pinunasan ng natapon. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang mga titig ni Manong Dante. Ang matandang house manager ay palaging nasa isang sulok, tahimik, ngunit ang mga mata ay matalas na nagmamasid, lalo na kay Clarice. Isang hapon, nakita ni Severino si Clarice na may kausap sa cellphone sa may hardin. Tawa ito ng tawa, ngunit nang mapansin niyang papalapit si Manong Dante, bigla itong naging seryoso at dali-daling ibinaba ang tawag. "Sa sino yun?" tanong ni Severino paglapit niya. Wala, mahal. Yung wedding planner lang. Kinukumusta ang mga detalye." Mabilis na sagot ni Clarice, ngunit hindi nito mapigilan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi umimik si Severino, ngunit nakita niya ang pag-iling ni Manong Dante mula sa malayo bago ito tumalikod. Gabi-gabi, bago matulog, napapatitig si Severino sa larawan ng kanyang yumaong asawa na si Eliza na nakapatong sa kanyang bedside table. "Tama ba ang ginawa ko, Eliza?" tanong niya sa hangin. "Ginawa ko lang naman ang lahat para protektahan ang mga anak natin. Pero bakit? Bakit parang mas lalo silang nalalayo sa akin?" Ang ngiti sa larawan ni Eliza ay tila isang paalala ng kaligayahang matagal nang nawala. Ang bahay na ito, na dati isang tahanan, ay tila isa na lang malaking hawla na puno ng kalungkutan. Isang gabi, hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kambal para tingnan kung maayos ang tulog ng mga ito. Naabutan niya si Manong Dante sa loob. Inaayos ang mga laruan na nagkalat sa sahig. Tahimik lang siyang nanood mula sa pintuan. Nakita niyang pinulot ni Manong Dante ang isang lumang tablet na madalas laruan ng mga bata. Mukhang naubusan ito ng baterya. Kinuha ito ng matanda, dinala sa may saksakan, at isinaksak ang charger. Umilaw ang screen. Tinitigan ito ni Manong Dante ng ilang segundo. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon ng natutulog na kambal at pabalik sa tablet. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng pag-asa, o marahil, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Matagal nang pinakikiramdaman ni Manong Dante ang mga nangyayari sa mansyon. Bilang pinakamatagal na nagsisilbi sa pamilya Alcaraz, kabisado na niya ang bawat galaw, bawat tunog, bawat sikreto ng bahay na yon. At may isang bagay na hindi tama kay Clarice Vergara. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling damit o sa pekeng tawa nito. Ito ay nasa paraan ng kanyang pagtingin sa mga bata, na parang mga abala. Nasa paraan ng pagbulong niya sa telepono kapag akala niya'y walang nakakarinig. Nang gabing iyon, habang hawak niya ang luma at gasgas na tablet nina Migo at Mateo, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang taon na ang nakalipas, matapos manakawan ng kapitbahay nila, kinumbinsi niya si Sir Severino na mag-install ng mga hidden security features. Isa na doon ang isang simpleng app na inilagay niya sa lahat ng gadget sa bahay. Isang voice-activated recording app na automatikong magre-record kapag may narinig itong malakas na ingay o sigawan. Para sana sa ebidensya kung may magnanakaw. Ngunit ngayon, ibang klaseng magnanakaw ang nasa isip niya.
Dinala niya ang tablet sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Isinara niya ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang app. Puno ito ng mga maikling recording, iyakan ng bata, tunog ng mga cartoon, sigawan habang naglalaro. Inisa-isa niya, nawawalan na ng pag-asa hanggang sa nakita niya ang isang file. Date, October 25. Duration, 3 minutes, 15 seconds. Iyon ang gabi kung kailan pinalayas si Lyra. Ang gabi ng sigawan, ang gabi ng bagyo. Nanginginig niyang isinuot ang kanyang lumang earphones. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang una niyang narinig ay ang malabong tunog ng ulan at kulog. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na alam niya. Si Clarice. Sige, tawa ka lang. Akala mo siguro matatalo mo ako, ha? May pait sa boses nito. Malinaw na hindi si Severino ang kausap niya. May sagot mula sa kabilang linya. Hindi malinaw, pero halatang boses ng lalaki. Nagpatuloy si Clarice. Oo, naniwala siya. Ang tanga, diba? Isang tingin lang sa mga pekeng ebidensya. Wala na. Tapos ang laban. Akalain mo yon. Ang isang Severino Alcaraz, napapaikot ko lang sa mga daliri ko. Masyadong bulag sa pag-ibig. O sa kalungkutan, siguro. Isang tawang mapang-asar ang sumunod. Nanigas si Manong Dante sa kanyang kinauupuan. Ang dugo niya ay tila huminto sa pagdaloy. Yung matandang hukluban na yun, patuloy ni Clarice. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Manong Dante na tila sinasaksak ang kanyang puso. Si Lyra ang tinutukoy nito. Hay nako, wala yon. Isang hamak na katulong. Akala niya mahal siya ng mga bata? Hindi. Ang kailangan ng mga batang yun ay isang ina na may class. Isang tunay na Mrs. Alcaraz. At ako yon. Ako dapat yon. Natapos ang recording. Napahawak si Manong Dante sa kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Naroon na ang katotohanan. Mas masahol pa sa inaasahan niya. Hindi lang ito simpleng selos. Ito ay purong kasamaan at panloloko. Tiningnan niya ang petsa, ang oras. Lahat ay tugma. Dali-dali niyang isinaksak ang tablet sa kanyang laptop gamit ang nanginginig na mga kamay. Kinopya niya ang audio file sa isang maliit na USB flash drive. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang aparador. Sa loob ng isang lumang medyas, ito ang kanyang alas. Ito ang magpapalaya kay Lyra. Kinabukasan, nagsimula na ang unang araw ng paglilitis. Nakaupo si Manong Dante sa pinakalikod na bahagi ng courtroom, tahimik na nagmamasid. Nakita niya si Lyra, payat na payat. Ang mga mata ay walang buhay, tila tanggap na ang kanyang kahahantungan. Nakita niya ang abogado ni Clarice, mahusay magsalita. Pinipinta si Lyra bilang isang ganid at walang pusong kriminal. Nakita niya si Severino, nakaupo sa harap. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit hindi natakot ang nararamdaman ni Manong Dante, kundi determinasyon. Hihintayin niya ang tamang pagkakataon. At kapag dumating iyon, sisirain niya ang mundo ng kasinungalingan na binuo ni Clarice Vergara. Ang courtroom ay parang isang malaking arena at si Lyra ang gladiator na walang sandata. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ni Clarice ay isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ginagamit ninyo ang inyong posisyon bilang yaya para makuha ang tiwala ng pamilya. Tama po ba, Mrs. Santos? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi po. Mahinang sagot ni Lyra. Ngunit sa kabila ng kabaitan na ipinakita sa inyo ni Mr. Alcaraz, sa kabila ng katotohanang itinuring kayong kapamilya, nagawa niyo pa ring pagnakawan ang kanyang mga anak na may sakit? Hindi po totoo yan. Sa wakas ay nailakas ni Lyra ang kanyang boses, ngunit ito'y narinig na parang isang desperadong pagsamo. Ngumisi ang abogado. Talaga ba? Mr. Santos, aaminin niyo ba sa korteng ito na kayo ay lumaki sa kahirapan? Na madalas ay wala kayong makain? Na ang buhay niyo ay isang patuloy na pakikibaka
para sa pera? Tumingin si Lira sa kanyang abogado na tila walang magawa. Ang bawat tanong ay isang patibong. Oo po. Kaya hindi na nakapagtataka. Mabilis na sabi ng abogado, humarap sa hukom, na nang makita niya ang pagkakataon na kumita ng malaking pera mula sa mamahaling gamot, hindi na siya nagdalawang isip pa. Objection, Your Honor. Speculation. Sigaw ng abogado ni Lira. Sustained, sabi ng hukom, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na sa isipan ng lahat ng naroroon. Sunod na tinawag ang security guard ng mansyon. Isang lalaking dati palaging binabati ni Lira tuwing umaga. Tumayo ito at nagsalita nang may pagkukunwaring bigat sa dibdib. Opo, Your Honor. May mga gabi po na nakikita ko si Mrs. Santos na palihim na lumalabas ng gate. May kamit po siyang isang lalaking nakamotor. May iniabot po siyang maliit na paper bag. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ngunit paano niya ito papatunayan? Napatingin si Lira sa direksyon kung saan nakaupo si Severino. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Naghahanap siya ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito, isang bahid ng dating tiwala. Ngunit wala siyang nakita. Tanging isang pader na bakal, isang malamig at hindi matinag na pader. Sa tabi nito, si Clarice ay marahang hinahaplos ang braso ni Severino, ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Doon gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Lira. Kung ang taong nakakakilala sa kanya ng higit sa sinuman ay hinusgahan na siya, ano pa ang laban niya sa mundo? Tinawag ng piskal ang kanyang huling argumento. Your Honor, aanhin pa natin ang mga testigo kung ang ebidensya ay nagsasalita para sa sarili nito. Isang bank account na may daan-daang libong piso, mga text message na nagpapatunay ng transaksyon, at isang kasaysayan ng kahirapan na nagbibigay ng malinaw na motibo. Ang kasong ito, Your Honor, ay simple lamang. Ito ay isang kaso ng kasakiman at pagtataksil. Bumaling ang piskal kay Lira. Hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa para kay Lira Santos para magsilbing aral sa lahat ng mga taong gumagamit ng tiwala para sa kanilang masamang hangarin. Naramdaman ni Lira na naninikip ang kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Mga matang mapanghusga, puno ng pandidiri. Para sa kanila, isa na siyang kriminal. Isa siyang halimaw na nagnakaw sa mga batang may sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili. Sa pinakamasakit na hatol, ito na ang katapusan. Dito na magtatapos ang kanyang buhay. Sa loob ng isang malamig na selda, malayo sa mga batang minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Pumukpok ang hukom ng kanyang gavel. Matapos marinig ang lahat ng panig, ang korteng ito ay handa nang magbigay ng hatol. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng courtroom. Lumikha ng isang malakas na ingay na pumutol sa katahimikan. Sandali lang po. Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Napamulat si Lira. Napatingin ang lahat sa pintuan. Nakatayo roon si Manong Dante. At hindi siya nag-iisa. Hawak niya sa magkabilang kamay ang dalawang bata na siyang dahilan ng kanyang paghinga. Sina Migo at Mateo. Isang alon ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Severino. Anong ginagawa ng mga anak niya rito? Manong Dante! Sigaw niya akmang tatayo, ngunit isang tingin mula sa matanda ang pumigil sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, umupo ka lang dyan at makinig. Lumapit si Manong Dante sa hukom, kasunod ang kambal na mahigpit ang kapit sa kanyang pantalon. Nanginginig si Mateo, habang si Migo naman ay matapang na nakatingin sa paligid. Ang mga mata ay hinahanap ang isang tao. Nanay Lira! Sigaw ni Migo nang makita nito si Lira. Tumakbo ito palapit.
yumakap sa mga binti ng naguguluhang yaya. Sumunod si Mateo, humahagulgol. Your Honor, pasensya na po sa abala. Magalang na sabi ni Manong Dante. Ngunit meron po kaming ebidensya na magpapatunay na si Lyra Santos ay walang kasalanan. Natawa ng mahina ang abogado ni Clarice. At ano naman yan? Ang testimonya ng mga bata? Ngumiti si Manong Dante, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Higit pa po roon, itinaas niya ang isang laruang kotseng pula. Ito po ang paboritong laruan ni Migo. Palagi niya itong iniiwan kung saan-saan. Kaya isang araw na isipan kong lagyan ito ng maliit na kamera para madali naming mahanap. Nakalimutan ko na po ito hanggang kagabi. Nagkatinginan ang mga tao sa silid. Nagsimulang mamutla si Clarice sa tabi ni Severino. May pahintulot po ba ako, Your Honor, na ipakita ang huling recording ng kamera na ito? Pumayag ang hukom. Isang court aide ang lumapit at isinaksak ang maliit na memory card sa laptop na nakakonekta sa projector. Biglang umilaw ang puting screen sa harap. Ang unang lumabas ay isang malabong imahe ng sahig na gawa sa kahoy. Pagkatapos, gumalaw ito. Nakita ng lahat ang loob ng silid ng mga bata. At doon, sa harap ng medicine cabinet, nakatayo si Clarice. Narinig ni Severino ang sarili niyang paghinga. Sa video, malinaw na kinuha ni Clarice ang bote ng mamahaling gamot. Tumingin ito sa paligid. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Mula sa isa pang bulsa, kumuha siya ng isa pang bote. Isang bote ng ordinaryong bitamina at iyon ang ipinalit niya sa cabinet. Isang malakas na gasp ang narinig sa buong silid. Ngunit hindi pa tapos si Manong Dante. At may isa pa po, Your Honor. Itinaas niya ang lumang tablet. Noong gabi pong iyon, nagkaroon ng malakas na sigawan. Ang tablet pong ito ay may app na automatic na nagre-record at ito po ang narinig niya. Isang audio file ang pinatugtog. Ang katahimikan sa courtroom ay binasag ng isang pamilyar na boses. Ang boses ng babaeng katabi ni Severino. Ang boses ni Clarice. Oh, naniwala siya. Ang tanga, di ba? Isang tingin lang sa mga pekeng ebidensya, wala na. Tapos ang laban. Akalain mo yon, ang isang Severino Alcaraz, napapaikot ko lang sa mga daliri ko. Bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Severino. Ang bawat tawa ni Clarice sa recording ay isang dagok na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Yung matandang hukluban na yon, isang hamak na katulong. Ang kailangan ng mga batang yun ay isang ina na may class, isang tunay na Mrs. Alcaraz. At ako yun. Ako dapat yun. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Napatingin si Severino kay Clarice. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng malapit na niyang pakasalan. Ang maganda nitong muka ay nagkikisay sa galit at takot. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Peke yan. Sigaw ni Clarice. Ang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Tumayo ito at itinuro si Lyra. Kasalanan niya. Lahat to kakasalanan ng matandang yan. Ngunit wala nang naniwala. Lumingon si Severino kay Lyra. Nakita niya ang babae. Nakaluhod. Yakap-yakap ang kanyang dalawang anak. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng kaluwagan. Luha ng isang taong inalisan ng dangal at ngayon ay muling nabuo. Sa isang iglap, ang lahat ng galit na naramdaman ni Severino para kay Lyra ay bumalik sa kanya. 100 beses na mas matindi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay para sa kanyang sarili. Ang tanga, ang bulag, ang walang puso. Ipinagkanulo niya ang pinakamatapat na taong nakilala niya. Hinusgahan niya, ipinahiya, itinaboy. Habang sa buong panahong iyon, ang tunay na demonyo ay nasa tabi niya, bumubulong ng matatamis na kasinungalingan sa kanyang tainga.
Hindi niya namalayan na napaluhod na pala siya. Hindi dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod, kundi dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Gumuho ang mundo niya, hindi dahil sa isang kasinungalingan, kundi dahil sa isang katotohanang nakakasilaw at nakakawasak. Pumukpok ang gavel ng hukom. Ang tunog ay tila isang putok ng baril na gumising sa lahat. Order in the court! Sigaw ng hukom. Tumingin ito kay Clarice na may matinding pagkagalit at pagkatapos ay sa mga court officer. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, ang kaso laban kay Lyra Santos ay ibinabasura. Siya ay walang sala at para kay Miss Clarice Vergara, inuutusan ko ang pag-aresto sa kanya para sa mga kasong perjury at qualified theft. 2 pulis ang lumapit kay Clarice na ngayon ay nagwawala na. Huwag! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Habang kinakaladkad si Clarice palabas, ang mga mata ni Severino ay nanatiling nakatitig kay Lyra at sa kanyang mga anak. Ang pamilyang winasak niya dahil sa kanyang sariling kahangalan. Naging malabo ang lahat para kay Severino pagkatapos noon. Ang ingay ng mga tao, ang flash ng mga kamera mula sa media na biglang sumulpot, ang mga utos ng hukom, lahat ay tila isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay si Lyra. Nakatayo na ito ngayon, hawak sa kamay ang kanyang 2 anak. Si Manong Dante ay nasa tabi niya, parang isang matapat na bantay. Ang mga tao sa korte na kanina lang ay puno ng panghuhusga, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may awa at paghanga. Lumabas sila sa courtroom. Sinundan sila ni Severino. Ang mga binti niya ay nanginginig, tila pag-aari ng ibang tao. Lyra! Tawag niya sa mahinang boses sa kahabaan ng pasilyo ng Hall of Justice. Huminto si Lyra, ngunit hindi ito lumingon. Ang likod nito, payat at medyo hukot, ay tila isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader na ipinakita niya kanina. Lyra, pakiusap. Dahan-dahan itong humarap. Ang mga mata nito ay namumugto at pagod, ngunit wala na roon ang takot. Ang nakita ni Severino ay isang bagay na mas masakit pa. Isang malalim na kalungkutan, isang sugat na alam niyang siya ang may gawa. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang salitang sorry ay tila napakababaw. Isang insulto sa tindi ng sakit na idinulot niya. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na naisip niya. Sa gitna ng pasilyo, sa harap ng ilang mga taong natira, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Lyra. Narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Manong Dante. Ngunit wala siyang pakialam. Iniyuko niya ang kanyang ulo, isang bagay na hindi pa niya ginawa sa buong buhay niya. At sa unang pagkakataon, mula noong namatay ang kanyang asawa, umiyak si Severino Alcaraz, hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na puno ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Patawarin mo ako, Lyra. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging tanga. Sinaktan ko ang pinakamabuting tao sa buhay namin. Patawarin mo ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi na iniisip ang mga salita. Inilabas niya ang lahat. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang takot na mag-isa, ang kanyang kahangalan sa pag-aakalang mapapalitan ng isang magandang mukha, ang isang dalisay na puso. Nang sa wakas ay maubusan siya ng sasabihin na natili siyang nakaluhod, naghihintay ng hatol, isang sigaw, isang sampal, isang sumpa. Tatanggapin niya ang lahat. Ngunit katahimikan lang ang kanyang natanggap. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo pa rin si Lyra. Ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Hindi na may galit, kundi may awa. Umuwi ka na sa amin, Lyra. Pakiusap ni Severino. Hindi bilang isang yaya, umuwi ka bilang isang pamilya, bilang ina ng mga batang ito. Pakiusap.
Huminga ng malalim si Lyra. Ang katahimikan ay tila tumagal ng 1 taon. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses ay tuyo at pagod. "Kailangan kong mag-isip, Sir Severino," sabi niya. At ang paggamit niya ng Sir ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Severino. Isang paalala ng distansyang nilikha niya sa pagitan nilang dalawa. Sobrang sakit. Pagkasabi niyon, marahan itong tumalikod. Inakay niya ang kambal at kasama si Manong Dante, nagsimula silang maglakad palayo. Naiwan si Severino, nakaluhod mag-isa sa gitna ng malamig at walang laman na pasilyo. Ang bawat hakbang ni Lyra palayo ay isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay isang bagay na kailangan niyang paghirapan kung bibigyan pa siya ng pagkakataon. Tumuloy si Lyra at ang mga bata sa bahay ni Manong Dante. Sa loob ng 3 araw, ang maliit na bahay ay napuno ng ingay at buhay na matagal nang nawala sa mansyon. Nagluto si Lyra ng mga paboritong pagkain ng kambal. Nagbasa siya ng mga kwento. Magkakatabi silang natulog sa isang simpleng banig sa sahig. Sa bawat yakap ni Migo at bawat halik ni Mateo, unti-unting nahihilom ang sugat sa puso ni Lyra. Nahanap niya muli ang kanyang sarili sa pagmamahal ng mga bata. Sa 3 gabi, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, kinausap siya ni Manong Dante sa may kusina. "Nag-iisip ka pa rin ba, Lyra?" Tanong ng matanda habang nagtitimpla ng kape. Tumango si Lyra, nakatingin sa labas ng bintana. "Natatakot po ako, Manong Dante. Natatakot po akong masaktan ulit." Ang puso, Lyra, ay parang buto sa katawan. Kapag nabali, masakit. Pero kapag humilom, nagiging mas matibay pa sa dati. Makahulugang sabi ni Manong Dante, "Hindi mo kailangang bumalik para kay Sir Severino. Pero ang mga batang yon, kailangan ka nila. At alam kong kailangan mo rin sila." Kinabukasan, gumising si Lyra na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ginising niya ang mga bata. "Migo, Mateo," sabi niya, "uuwi na tayo." Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Tahimik. Walang mga security guard na humarang. Ang malaking pinto sa harap ay nakabukas, tila nag-aanyaya. Sa sala, naghihintay si Severino. Hindi siya nakaupo sa kanyang paboritong silya na parang isang hari. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang mga balikat ay bahagyang kuba. Ang mukha ay nagpapakita ng ilang araw na walang maayos na tulog. Mukha siyang isang taong naghihintay ng kanyang hatol. Nang makita niya si Lyra at ang mga bata, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumakbo ang kambal palapit sa kanya. "Papa!" Yumuko si Severino at niyakap ang mga anak. Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra sa ibabaw ng mga ulo ng kambal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang pagsamong walang salita. Walang salita ang kinailangan. Tumango lang si Lyra. Isang maliit na tango, ngunit sapat na yon. Ang hapunan ng gabing iyon ay hindi natahimik. Si Severino, sa unang pagkakataon, ang nagkwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Ang kambal ay masayang nag-ulat tungkol sa kanilang ginawa sa bahay ni Manong Dante. Sa gitna ng pagkain, kinuha ni Severino ang serving spoon at ipinagsandok ng ulam si Lyra. Inilagay niya ito sa plato niya. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Lyra, iyon ay isang kilos ng paggalang na mas matimbang pa kaysa sa anumang mamahaling regalo. Hindi na siya si Lyra ang yaya. Siya si Lyra. Isang mahalagang bahagi ng hapagkainan. Isang mahalagang bahagi ng pamilya. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang mga bata, binuksan niya ang isang libro ng mga kwentong pambata. Sa isang malayong kaharian, simula niya, may isang reyna na may pusong busilak. Habang nagbabasa siya, hindi niya namalayan si Severino na nakatayo sa may pintuan, tahimik na nanonood. Nakita nito ang payapang eksena.
ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya at ang dalawang batang humihinga ng mahimbing sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. Alam ni Severino na ang tahanan ay hindi tungkol sa isang malaking bahay o mamahaling gamit. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng pagiging buo. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang pamilya niya ay buo na ulit. Bago siya tuluyang umalis, bumulong siya sa hangin, sapat lang para marinig niya at marahil ng tadhana. Salamat! Narinig ito ni Lyra. Hindi siya lumingon. Hinaplos lang niya ang buhok ni Mateo at marahang ngumiti. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom ng sabay-sabay. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, sa gitna ng dalawang natutulog na anghel, naramdaman ni Lyra na ang bagong simula ay tunay na posible.